Kamusta? Welcome po sa Recap Tayo Movie. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikula batay sa tunay na buhay na kwento ng pinakabatang mandirigma ng World War II na tinatawag na Soldier Boy. Babala sa mga spoilers. Maghanda at mag-ingat. Ang pelikula ay nagsisimula sa Russia kung saan isang pamilya ng tatlo ay nakatayo sa tabi ng ilog, nag-e-enjoy sa kanilang oras. Ang pinakabata sa kanila, si Sergei Alyoshev, ay nagmamalaki sa kanyang mas matandang kapatid at ina tungkol sa kanya na nasa itaas ng isang puno, nang biglang, ang mga Hapones na eroplano ng digmaan ay lumipad sa itaas. Hinihiling ng ina sa kanyang mga anak na magtago agad sa mga damo, ngunit sinasabi ng 6 na taong gulang na siya ay hindi natatakot at sinuntok ang eroplano sa pamamagitan ng isang tirador. Sa kabiguan ng lahat, nagawa niyang tamaan ang mga eroplano at sumabog ang mga ito. Ngunit nang mag-ikot siya, wala na ang kanyang pamilya. Ang pagkagising ni Sergei ay takot mula sa panaginip at tumawag para sa kanyang ina. Bigla, may kumakatok sa kanyang pinto. Sa pag-aakala na ito ang kanyang ina, tumatakbo siya patungo dito, ngunit isang kapitbahay na babae ang pumasok na nag-aalala. Pinasasalamatan niya ang Diyos para sa pag-iingat sa kanya, at iniulat sa kanya na patay na ang kanyang ina at kapatid. Hindi maunawaan ng munting bata ang sinasabi ng babae, at gusto niyang manatili sa bahay upang hintayin ang kanyang ina. Sinasabi sa kanya ng babae na inatake sila ng mga Aleman at dapat siyang tumakbo. Biglang dumating ang ilang mga sundalo sa kanilang bahay. Nagpatakbo ang babae kay Sergei sa labas sa pamamagitan ng bintana ngunit pinaputukan siya bago pa siya makasama rito. Ang maliit na 6 na taong gulang ay mag-isa na ngayon, walang pamilya at mga kaibigan. Habang tumatakbo si Sergei palayo mula sa bahay, nakikita niya ang kanyang buong kapitbahayan na nasusunog sa likod niya. Tumatawag siya sa kanyang ina sa wala ng silbi, at tumakbo palayo roon. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay nagkatagpuan sa gitna ng kagubatan. Ang maliit na bata ay nagsisimula ng tumawag sa kanyang ina upang dumating at kunin siya, dahil nawawala siya. Gabing iyon, nanatili siya sa kagubatan. Sa sumunod na umaga, nakikita natin siyang uminom ng tubig mula sa isang ilog, nang ang mga kaaway na sundalo ay lumapit sa kanyang paraan. Alam ni Sergei na sila ay mapanganib, kaya't agad siyang nagtatago sa loob ng mga ugat ng puno. Nagulat siya nang may ahas na lumapit, ngunit hindi siya nagsasalita o tumakbo. Mas takot si Sergei sa mga sundalo kaysa sa ahas. Kumakain ang mga sundalo sa tabi ng ilog at umalis pagkatapos ay kinuha ni Sergei ang natira nilang pagkain at kinain ito para sa gabi. Gayunpaman, sa katapusan ng araw, pagod na pagod ang munting bata. Hindi siya kumakain ng maayos sa loob ng 2 araw at naglalakad ng walang patutunguhan. Nahulog siya habang inaapak-apakan ngunit hindi tumitigil sa paglalakad. Samantalang naglalakad siya, nakakita siya ng mga ligaw na bayabas at kinain ang mga ito. Ngunit bigla ay may pagsabog sa likuran niya, na kanyang kinagulat. Nahilo ang bata, at nagsimulang mag-hallucinate na mayroong paparating sa likuran niya. Gayunpaman, kahit sa gayong kalagayan, matapang siya at sinabi sa taong may baril na mayroon siyang isang baril at hindi siya natatakot. Naglakad siya ng patungo ngunit nahulog sa hindi malamang oras. Habang siya ay natutulog, 2 sundalo ang lumalapit sa kanya. Ang eksena ay pumutol sa base ng hukbong Ruso kung saan si Commander Kuznetsov ay naghihintay para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila na may munting bata na sugatan at mahina. Nang sabihin ng mga sundalo na sila ay nasa kanyang panig, nagbukas ang munting bata at ipinakilala ang sarili. Nagtawanan ang mga sundalo nang pumisil ang bata sa kamay ng commander, nagmumungkahi na ipakilala rin niya ang sarili. Nararamdaman ng mga sundalo ang pagmamahal sa munting bata, at binibilog siya. Pinapainom nila siya ng tubig at binibigyan ng pagkain. Kahit na ang karaniwang malamig na commander ay nag-aalaga sa bata. Ang isang nurse na may pangalang Katya ang nagtatakip ng mga sugat ni Sergei, at nakikita rin ang kanyang personalidad. Hiniling ng bata sa kanya na gumuhit ng isang tangke sa kanyang mga sugat, dahil gusto niyang maging isang sundalo kapag siya ay lumaki. Nag-uusap din ang mga sugatan na sundalo sa bata, at pakiramdam ay lalong magaan. Nasiyahan si Sergei sa baril ng commander at ang kanyang batch.
Ang commander din ay sumasagot sa lahat ng tanong ng munting bata at pinapayagan siyang maglaro ng kanyang honoraryong baril pagkatapos tinanggal ang mga bala. Ipinaalam ni Sergey sa kanya ang tangke na itinulak sa kanyang tiyan, at nagmayabang tungkol sa pagiging isang sundalo niya. Ang batang ito ay gumagaling ng mabilis. Hiniling ni Nurse Katya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon, ngunit hindi siya sumasang-ayon, na sinasabing hindi ito ligtas. Nais niyang ipadala si Sergey sa isang ligtas na lugar. Ang mga sundalo ay naglaan ng lahat ng kanilang libreng oras sa kanya. Binibisita siya ng marami sa buong araw. Dala nila ang kanyang pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo, at pinapayagan pa siyang maglaro ng kanilang mga binocular. Isang araw, may isang sundalo na lumapit sa commander upang hilingin na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Ang mga sundalo ay napalapit sa bata, at iniisip siya bilang kanilang sarili. Ang kanyang pagkakaroon ay nagdadala ng bigat ng digmaan sa kanilang dibdib. Gayunpaman, matigas ang commander sa pagpapadala sa bata sa ligtas na lugar, para sa kanyang sariling kaligtasan. Kinabukasan, sumalakay ang mga kaaway, at maraming sundalo ang nasugatan. Isang sasakyan ang dumating upang kunin si Sergey upang dalhin siya sa ligtas. Ipinaalam ng commander sa bata ang balita, at ibinigay sa kanya ang isang wooden honoraryong baril bilang regalo. Sa kanyang pagyakap sa kanya, sinabi niyang natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Ang commander ay tumutulo sa kanyang yakap, at nagbago ang kanyang isip. Hinihiling niya kay Sergey na manatili sa mga sundalo bilang kanyang anak. Noong gabi, hinahanap ng mga sundalo ang maliit na uniforme ng sundalo para sa munting bata. Sila ay masaya na magkaroon ng Sergey na manatili sa kanila. Ginigising ni Commander si Sergey at ibinibigay sa kanya ang mga damit. Sinuot niya ito at tumakbo sa paligid, na tila isang tunay na sundalo. Sinimulan na siyang tawaging kanilang maliit na sundalo. Habang tumatakbo ang bata sa paligid, sumalakay ang mga Aleman sa base ng biglaan. Ang mga sundalo ay mabilis na dinala si Sergey sa isang ligtas na lugar at lumaban sa iba. Ang dami ng mga sugatan na sundalo ay lumalaki ng mabilis. Gusto ni Sergey na maging kapaki-pakinabang sa kanyang sarili, kaya't nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Humiling sa kanya ng isang sulat ang isa sa kanila upang basahin ang sulat na ipinadala ng kanilang pamilya dahil may bandage sa kanyang mga mata. Gusto ng maliit na bata na tulungan, ngunit hindi alam kung paano magbasa. Kinuha niya ang sulat at nagsimulang mag-imbento ng mga bagay na nakasulat dito, sinasabing ligtas ang baka ng sundalo sa kanyang bahay. Ngunit ang sundalo ay nagsasabi na wala siyang baka. Sinasabi ng iba sa kanya na sumama sa kwento at tumawa. Siya ay nagbabasa ng mga sulat ng iba pa sa parehong paraan at nagbibigay aliw sa kanila. Sa sumunod na eksena, nakikita natin si Miss Katya at ang commander na nag-uusap. Mukhang attractive ang dalawa sa isa't isa, ngunit hindi nila inamin ang kanilang mga nararamdaman. Sa huli, sinasabi ni Sergey sa commander na siya ay magsisilbi ng kaayusan sa batalyon at nagsisimulang magpakilala bilang isa. Gayunpaman, nakakita ang bata ng isang pugad ng isang sundalo na nawasak mula sa pag-atake. Tinuturuan siya ng commander na alisin ang kanyang sombrero upang magbigay pugay sa patay na sundalo. Kinabukasan, pinilit niya ang commander na bigyan siya ng misyon at binigyan siya ng gawain na ipamahagi ang mga sulat sa mga sundalo. Tinapos niya ang kanyang gawain ng mahusay at nagpatawa pa ng mga sundalo para sa kanya. Sa sumunod na araw, pumunta si Sergey ng kaunti malayo mula sa base na may kanyang binocular. Habang siya ay naglalaro nito, nakikita niya ang paggalaw ng binti ng isang tao mula sa loob ng isang haystack. Siya ay nagmamadali pabalik sa batalyon at iniulat sa mga sundalo ang kanyang mga natuklasan. Ang mga sundalo ay nagtataka kung ito'y biro, ngunit sumama pa rin sa bata. Nang sila ay malapit na sa haystack, nag-alarm sila upang makita ang dalawang manlilipad na Hapones na nakatago sa ilalim. Ang mga spy ay dinakip, at pinuri ang bata para sa kanyang katalinuhan. Noong gabi, ipinakita ng commander kay Sergey ang mga legal na papeles para sa kanyang pag-aampon. Ngayon, opisyal na ama na siya ng bata. Alam ni Sergey ang mga nararamdaman ng commander kay Miss Katya, kaya, bilang kapalit ng kanyang kabaitan, dinala niya ito upang ipahayag sa kanya.
Ngunit nakikita ng dalawa siyang nagsasalita sa ibang lalaki, at maling iniisip na siya ay interesado sa iba. Ang base ay sinasalakay muli ng mga Aleman. Sa pagkakataong ito, tumutulong si Sergei sa mga sundalo ng buong lakas, sa pamamagitan ng pagbibigay ng bala sa mga sundalo sa unahan, ngunit inuutos ng mga sundalo roon na umalis dahil masyadong delikado sa labas. Nang dumating siya sa bodega, nakita niya ang commander at iba pa na nagpapanik dahil nawalan ng koneksyon ang telepono sa kernel. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sira na cable. Sinundan ni Sergei ang sundalo at nakita na siya ay malubhang sugatan. Tinanong niya ang namamatay na sundalo kung paano niya maiayos ang mga cable, at ginawa niya ito sa kanyang sarili. Ang koneksyon ay bumalik at tinawag ang mas maraming tropa. Ang 6 na taong gulang na batang ito ay nagligtas ng buhay ng lahat. Sa huli, nakikita natin ang commander at si Katya na nag-uusap sa tabi ng ilog. Sa wakas, inamin ng commander ang kanyang pag-ibig para sa kanya at hiningi sa kanya na maging ina ni Sergei. Si Miss Katya ay lubos na masaya, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, isang sundalo ang lumalapit sa kanila at nagbibigay sa commander ng sulat, na nagsasabing sila ay ililipat mula sa base. Kinabukasan, lahat ng mga sundalo ay umalis para sa kanilang bagong base kasama si Sergei. Gayunpaman, sa kanilang daan, habang binabaybay ang isang minahan ng mina na sumabog at nagdulot ng sira sa kanilang mga sasakyan. Ang commander ay nasugatan habang ang orderly ng grupo, na malapit si Sergei, ay namatay sa pagsabog. Siya ay umiiyak at niyayakap ang commander. Sila ay nagdadala ng mga sugatan kasama nila at nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Kapag nakarating sila sa ibang base, nakikilala nila ang leader ng commander, ang general. Siya rin ay humanga sa ambisyon ng bata, at binabati ang commander para sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Sa sumunod na araw, ang kanilang dibisyon ay binigyan ng isang bandila ng bantay, at gayon din siya. Pangako niyang ililigtas ang kanyang bansa kapag ibinigay sa kanya ng general ang kanyang badge. Isang gabi, ang kanilang base ay brutal na sinasalakay, at nahuli ang commander sa ilalim ng mga guho. Si Sergei ay umiiyak para sa kanyang ama at sinubukang iligtas siya. Tinawag niya ang iba pang mga sundalo, na wakas ay nagdala sa commander sa labas. Kinabukasan, si Sergei ay lumalapit sa isang sugatan na commander. Ang kanyang mga kamay ay nasaktan habang sinusubukan na iligtas ang commander. Ang bata ay ngayon ay isang hindi mabawalang bahagi ng koponan. Wala siyang pamilya bukod sa kanila, at gumagalaw kung saan man sila pumunta sa digmaan. Ang pelikula ay natapos habang ang regiment ay makikita na pumipunta sa ibang base. Ang isang boses sa likod ay nagsasalaysay na kasali na rin siya sa labanan ng Stalingrad, at nakarating sa Poland kasama ng mga sundalo. Siya ngayon ay kilala bilang ang pinakabatang sundalo sa mundo kailanman, at ang pang-alaala sa kanyang kabayanihan ay ngayon ay kumakalat sa buong mundo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, i-on ang mga abiso, at iwanan ang isang like upang tulungan ang aking munting channel. Salamat sa panonood.